ang pagbabalik ng mangkukulam ni Kabunian. Sa isang bayan na matatagpuan sa tabi ng malawak na kagubatan ng Cordillera, may isang lugar na tinatawag na Daliga. Isang nayon na kilala sa mga nakatagong lihim ng mga sinaunang tagapangalaga ng kalikasan. Ang Daliga ay tahimik at puno ng mga kwento. Ngunit ang isang kwento na hindi kailanman nakalilimutan ng mga tao ay ang tungkol kay Aling Manang, isang mangkukulam na nagtataglay ng mga kapangyarihan na hindi kayang masukat ng kahit ang mga pinakamatalinong albularyo. Si Aling Manang ay hindi isang ordinaryong mangkukulam. Ayon sa mga kwento ng matatanda, siya raw ay isang tagapangalaga ng mga espiritu ng bundok na pumanaw ng matagal na. Ngunit ang mga tao sa Daliga ay natutunan na hindi siya tuluyang namatay, hindi siya pumanaw sa natural na paraan. Nawala siya sa isang trahedya, ngunit hindi ang kanyang kaluluwa. Si Aling Manang ay naging bahagi ng mga espiritu na nagpapatuloy sa buhay ng mga tao. Isang nilalang na may kakayahang kumuha ng kaluluwa at manghila ng mga katawan mula sa ilalim ng lupa upang mapagsamantalahan ang mga ito sa kanyang sariling layunin. Ayon sa mga sagradong alamat ng mga taga-Daliga, ang mga alaga ni Aling Manang ay hindi mga simpleng kaluluwa. Sila ay mga nilalang na matagal nang nasiraan ng bait at bumabalik mula sa dilim ng kamatayan. Ang kanyang mga kaluluwang alaga ay mga nilalang na nagtataglay ng mga puwersa ng mga nilalang na hindi matutumbasan ng sinuman. Isang taon pagkatapos mawala si Aling Manang, nagsimulang magbago ang mga bagay sa Daliga. Tumama ang isang hindi maipaliwanag na salot. Ang mga bata ay unti-unting nawawala, hindi na muling nakikita. Ang mga kababaihan na naglalaba sa ilog ay nakaririnig ng mga tinig na parang humihingi ng tulong. Ngunit kapag lumingon sila, wala na silang makita kundi ang mga anino sa ilalim ng tubig. Ang mga tao ay nagsimulang mangamba. Isa sa mga huling nakakita kay Aling Manang ay si Rico, isang batang manguukit ng kahoy na may malalim na respeto sa mga tradisyon ng kanilang bayan. Si Rico, na nawalan ng ama sa isang hindi maipaliwanag na aksidente sa bundok, ay laging nararamdaman ang malamig na presensya ni Aling Manang sa gabi, lalo na sa mga oras ng dilim. Isang gabing dumaan ang isang makapal na ulap, isang gabi na hindi natapos ang dilim. Si Rico ay naglakad patungo sa kagubatan upang sundan ang isang matandang ritual na sinasabi ng kanyang lola. Ang ritual ay upang pwedeng makipag-ugnay sa espiritu ng kanyang ama at malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Habang siya ay naglalakad sa kagubatan, nakarinig siya ng isang kalansing mula sa mga puno. Isang tunog ng mga alahas na tila tinatangay ng hangin. Isang nilalang na may matalim na mata ang biglang lumitaw mula sa dilim. Si Aling Manang. Ngunit ang hitsura niya ay hindi na tulad ng isang matandang babae. Ang mukha niya ay balot ng mga anino at ang mga mata ay may umaalulong na liwanag. "Bakit ka narito, Rico?" tanong ni Aling Manang. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng kasaysayan ng mga kaluluwa. Si Ama," sagot ni Rico, nanginginig ang katawan. "Nais ko pong malaman kung bakit siya nawala, bakit siya hindi na nakabalik." Ngumiti si Aling Manang, ngunit ang kanyang ngiti ay masama at puno ng kabangisan. "Tulad ng iyong ama, Rico, ikaw din ay isang alay. Ang inyong mga kaluluwa ay susunod sa aking mga utos sapagkat hindi kayo makakatakas. Ang bundok at ang mga kagubatan ay sa akin. Lahat ng nawawala ay may kanya-kanyang misyon, maging bahagi ng aking hukbo." Bago pa man makapagsalita si Rico, ang lupa sa ilalim niya ay nagsimulang gumalaw. Ang mga ugat ng puno ay umusli mula sa ilalim at ang kanyang mga paa ay biglang naipit. Naramdaman niya ang malamig na mga kamay ng mga patay na kaluluwa na nagsimulang humawak sa kanya mula sa ilalim ng lupa.
Hinihila siya papunta sa madilim na kailaliman ng kagubatan. Hindi mo na siya matutulungan, Rico. Lahat ng patay ay bumabalik sa akin. Nagmamadaling tumakbo si Rico, ngunit ang mga nilalang na mga kaluluwa ng mga patay ay mabilis na sumusunod sa kanya. Nakita niyang lumitaw mula sa dilim ang mga larawan ng mga nawawalang bata ng daliga. Ang kanilang mga mata ay parang mga gulong ng apoy. Ang kanilang mga labi ay walang tinig, ngunit ang mga mata nila ay sumisigaw ng takot at paghihirap. Ang mga batang ito, ang mga kaluluwang nawawala, ay naging mga alipin ni Aling Manang. Habang siya ay tumatakbo, narinig ni Rico ang isang tinig na hindi may paliwanag, isang tinig na hindi tao. "Huwag mong takasan ang iyong kapalaran, Rico," aniya mula sa harapan. Ang lahat ng mga kaluluwa na nawala ay bumabalik upang maghatid ng kaparusahan. Hindi mo kayang labanan ang anino ko. Si Rico ay natagpuan ang sarili sa isang madilim na kuweba. Ang bawat galaw ay tila napapanood ng hindi nakikita, at sa bawat hakbang na tinatahak niya, ang mga kaluluwa ay sumasabay, nag-aabang upang dumapo sa kanyang katawan. Bigla, ang paligid ay nagbago. Ang lupa sa paligid niya ay natakpan ng mga kadena na may mga simbolo ng mga naunang saksi, ang mga kaluluwa ng mga naunang biktima. Bago pa siya makapagsalita, nakita ni Rico ang isang makapangyarihang anyo sa gitna ng kuweba, si Aling Manang. Ngunit ngayon, siya ay hindi na isang matandang babae. Ang kanyang katawan ay isang nakakatakot na pagkatao na puno ng mga nakalilisang mga mata na parang isang dambuhalang anino. Ang mga mata ay naglalabas ng mga walang katapusang alon ng apoy at kaharian ng dilim. At ikaw, Rico, ay magiging bahagi ng aking hukbo. Wala nang kaligtasan. At sa isang iglap, ang katawan ni Rico ay inatake ng malamig na puwersa ng kalikasan. Ang kanyang kaluluwa ay nakuha ni Aling Manang. Siya, tulad ng iba, ay naging bahagi ng mga nilalang na naghihirap sa dilim ng kagubatan. Isang kaluluwa na hindi makakaalis. Mula noon, ang daliga ay hindi na muling nakatagpo ng katahimikan. Ang mga tao sa baryo ay hindi na muling nakakita ng mga nawawalang kaluluwa. Ngunit naririnig nila ang mga sigaw sa gabi, mga tinig mula sa ilalim ng lupa, at isang malupit na kasunduan na patuloy na magpapatuloy. At sa kagubatan ng Cordillera, walang sino man ang nakakatawid ng buo. Lahat ng naglakbay doon ay bumalik na may daladalang takot, at ang mga kaluluwa ni Aling Manang ay patuloy na naghahanap ng mga bagong alay.